Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ana Teresa David, 28 years old. Ang kwento ko po ay katulad din ng kwento ng isang normal na kabataan na maagang sinubok ng tadhana at sa awa ng Diyos ay natuto kong bumangon at saka magtiwala ulit sa Panginoon. So, umpisahan ko na po. So, ako po ay naiyak ako. So, ako po ay graduate nung 2017. Kala ko yun na yung pinaka-successful moment ng buhay ko. Kasi ako ay yung more on school bahay lang, tapos aral lang lagi, tapos nakadepende sa pamilya. So, nung pagka-graduate ko, sabi ko, finally, nagbunga na yung pangarap ng mga magulang ko, tapos makakatulong na ako sa kanila. So, akala ko, ganun lang yung buhay. Pagka naabot na natin yung pangarap natin, nandun na tayo. Pero sinubo kami ng panahon kasi yung nanay ko is na-diagnose siya ng nasopharyngeal carcinoma. And then later on, nagkaroon ng bone metastasis. So, yung nasopharyngeal carcinoma is parang cancer siya sa ilong. Nag-start lang siya kasi as kulani. So, di naman niya pinapansin kagad. So, bilang ako, na nag-uumpisa pa lang yung career ko, nag-uumpisa pa lang yung pangarap ko sa as a law student, kaka-enroll ko lang. Then yung parang biglang nalaman ko na may cancer yung nanay ko. Syempre yung una kong bakit ngayon pa? Bakit kung kailang parang desidido ko na maabot ko yung pangarap ko, bakit saka pa siya dumating? And then, to the point na parang minsan, nina-neglect ko yun kasi feeling ko ay lilipas din naman yun, gagaling din naman yun kasi may mga gamot naman na ngayon. And then, fast forward, second year ako sa law school. Parang no choice na ako kasi parang minsan naisip ko, selfish pa ako kasi gusto kong maabot yung pangarap ko. Selfish pa ako kung unahin ko yung pag-aaral ko. Pero na-realize ko na di bali na hindi ko maabot yung pangarap ko kasi anhin ko naman yung diploma, anhin ko yung title. Kung wala naman akong nanay. So kahit second year na ako nun, parang nangangalhati na ako nun. Nagpaalam ako sa mga prof ko, sabi ko titigil po ako kasi kailangan ko po ipagamot yung nanay ko. And then after nun, pamula nung second year ako sa law school, wala na, nagtrabaho na ako lagi. Tapos nakakalimutan ko yung sarili ko. Minsan nag-o-office ako 8 AM hanggang 11 PM kasi wala namang iba magpo-provide. So parang naisip ko, ganito pala yun. Ang hirap na nakadepende ka lang sa magulang. Kasi pagdating ng araw, pag hindi na nila kaya, ikaw talaga yung sasalo ng lahat ng problema. So sabi ko, okay lang yun kasi tiwala naman lagi kay Lord. Dahil bata pa ako noon, naisip ko, magtrabaho lang ako ng magtrabaho, tapos bigay ko lang yung kailangan ng magulang ko, ng nanay ko. Eventually, gagaling siya. Akala ko kasi pag cancer noon, kapag nakumpleto mo na yung chemo at saka yung radiation, ayun na yun, ang kasunod nun, gagaling na. So, bumalik naman siya. Kaya lang, parang September 30, 2019, bumalik yung nanay ko. Sabi ko nun, finally makakabalik na ako sa law school. And then, wala pa sigurong 3 months kasi nagtrabaho agad yung nanay ko eh. Kasi nagpo-provide lang naman sa amin is ako tsaka yung nanay ko. Then yung tatay ko tumutulong lang siya sa nanay ko. So yung parang pinaka-source talaga ng income namin, si mami at tsaka ako. So, nung parang one time, December, lumaing ulit yung nanay ko na parang ang sakit daw ng likod niya. So, akala ko baliwala lang yun. Tapos mawala lang, napagod lang sa biyahe. And then, nung pagbalik ng check-up, sabi nila,
lumipat na daw yung cancer, nalipat na daw siya sa buto. So, ayun, akala ko ganun ulit same process pag ano gagaling, pero hindi pala siya ganun. Para kung kumakapit sa ano, para kung kumakapit sa wala. Kasi alam ko naman sa sarili ko na lalala yung sakit na yun. Although tinapat naman ako ng kaibigan namin na nurse, sabi nila, dadating daw sa point na kahit yung umot, masakit na daw yun pag lumapat sa katawan. Buti ano naman, nire-ready ko yung sarili ko. Nire-ready din ako ng nanay ko. So 2020, nagkaroon ng pandemic. Dito lumala yung sakit ng nanay ko kasi hindi na nga pwede magpagamot. And then, hirap-hirap pa lumabas. So, yung takot ko para sa akin, nawala yun kasi sabi ko, mabuhay lang yung nanay ko, okay lang kahit magkasakit ako. So, kahit yung tag-COVID nun, talagang pumapasok kami sa office nun. Tapos, bahala na kung magkakasakit or hindi. Pero awa ng Diyos naman, hindi ako nagkasakit nun. And then, yung mga kapatid ko, parang slowly naiintindihan nila na parang may sakit si mami na kailangang alagaan, tapos si ate kailangang magtrabaho. So ako, ang role ko talaga nun is mag-provide na para sa pamilya. And then, yung pag-aaral ko, hindi ko alam kung paano ko pa nagpagsasabay yun eh. Kasi minsan dumating sa point na nagre-review ko para sa final exam, tapos naririnig ko yung nanay ko umiiyak. Ang ending ko, pati ako iiyak na rin kasi hindi ko naman alam yung gagawin ko, kung paano mawala yung pain niya. And then, isa pa dun sa mga naging pagsubok namin is yung sa financial niya. Kasi nung nagkasakit na si mami, yung time na yun, naghiwalay naman sila ni daddy. Kasi parang gusto na ni mami bumukod kasi parang nahihirapan na siya lagi lahat kahit may sakit siya. So, ang nangyari, ako, kapatid kong bunso, tapos si mami, ang nangyari is, ako nagtatrabaho. Pagdating ng sweldo namin, ang nagiging hatian namin is, gamot muna ni mami, mga pain reliever muna, tapos pagkain. Then kung ano yung matira, yun na lang yung para sa akin. Eh minsan talaga, hindi talaga siya kinakaya. Like parang mula office hanggang dun sa, medyo malayo din eh, parang mula office hanggang kabilang bayan. Lalakarin ko na lang, papasok at saka pauwi. Para lang may pambili si mami ng ng pain reliever. Then, pagkatapos nun, akala ko nun talaga pag matindi yung pananampalataya mo kay Lord, bibigay niya yung hinihiling mo. Kasi yun naman yung gusto namin eh. Willing ako na araw-araw ko maglalakad ng ganun kalayo. Para lang sa nanay ko. Tapos nun, minsan dumating sa point na hindi na daw kayang i-chemo. Kasi sobrang baba na nung parang hemoglobin. Hindi na nga kaya daw. Kahit bumili ako ng panturok, hindi din talaga tumataas. So parang tumigil na lang kami, pansamantala. Tapos, parang July ata yun. Nagkasakit yung tatay ko, 2021. Although alam ko magkahiwalay sila, so parang wala din ako gaano communication sa tatay ko. Yung nanay ko, sabi ng nanay ko, puntahan mo yung daddy mo kasi nakakaawa. Sa akin, bakit ko pupuntahan? Eh, hindi nga tayo pinansin nun eh. Yung parang manghihiram ka lang ng pambili ng gamot, hindi na maibigay. Tapos ngayon may sakit siya, ako ulit. Bakit ako? Nung kaya naman niya, hindi naman niya kami naaalala. Ang daya lang kasi kami nagpapakahirap, tapos pag kinilangan niya kami, gusto nila agad-agad natin kami. Hindi naman nila kami naiintindi. Parang kaya nasa isip ko noon, gagawin ko yun kasi sabi ng nanay ko. Pero sa akin talaga labag sa loob ko, kung hindi lang talaga ginusto ng nanay ko. And then pagdating ng August, parang naging okay sila, tapos umuwi kami. Sabi ni mami, ibang pa rin daw talaga pagka nasa sariling bahay. So
provide lang, ganun lang talaga. As in, trabaho ko umaga hanggang gabi. Tapos, basta mabigay ko yung kailangan nila, tapos maalagaan ko yung nanay ko. Pero alam ko sa sarili ko, pakunti-kunti, hinahanda ko yung sarili ko. Kasi nararamdaman ko naman na malapit na talaga, na kahit anong pilit ko na ibigay yung mga gamot, ibili ng kung anong kailangan sa ospital. Alam ko na pakunti-kunti, bumibigay na talaga yung katawan niya. Nilalaksan na lang niya yung loob para sa aming dalawa. So, yung last naman na kasama namin siya, September, tanda ko na nangutang pa ako ng pag-tuition ko sa kanya kasi sabi ko, babalik na ulit ako ng law school. At payag naman siya kasi supportive siya dun. Sabi niya, huwag ko daw pabayaan yun kahit hindi daw dahil may sakit siya, hindi na ako papasok. So, pinagbigyan ko siya. And then, parang after 9 days lang, ayun, sinugod, parang bumibigay yung katawan niya, then nagsuka na siya, and then dinadala namin siya sa ospital. Ganun pala yung feeling pagka yung pandemic, tapos dinadala mo sa ospital. Ganun pala yung feeling na tinatanggihan ka ng doktor, tinatanggihan ka ng mga ospital kasi hindi daw priority, hindi daw kaya. Hanggang sa parang September 27, 2021, last na dala namin siya sa kanya sa ospital. Awa ng Diyos naman, na-admit siya. Kaya lang, nagulat lang ako kasi parang talaga ako binuhos. Ang last namin pagkikita is yung hinatid ko siya sa ospital. Tapos yumakap lang ako sa kanya, sabi ko, may magaling ka. Tapos ako yung uuwi kasi may trabaho pa ako bukas. Naiwan silang dalawa ng tatay ko. Yumakap naman siya sa akin, pero hindi ko alam na last na yun eh. Ang nasa isip ko nun, parang paano ko pagkakasyahin yung natitirang pera ko para sa aming magkakapatid habang nasa ospital yung nanay ko. Hindi ko alam na yun na pala yung last, na yakap, na yun na pala yung last na na pagkikita namin. Kasi ang nasa isip ko, pag nadala sa ospital, gagaling na. Pero bumalik siya sa amin, wala nang buhay. Nung araw na mamamatay na siya, na-inform naman kami na sabi, nung sinugod namin sa ospital, 5 na lang daw yung platelets ni Mami. So parang sobrang baba na nun. Tapos kailangan agad na masalina ng dugo. Hindi ko alam kasi parang na yung utak ko nun, hindi ko na alam kung paano magpa-function. Parang lahat yata ng GC na meron ako, nanghihingi ako ng dugo para masalina yung nanay ko. Tapos kung sino nilalapitan ko. Kaya lang, kahit nasalinan siya pagdating ng September 29, bumigay pa rin siya. Tanda ko kasi nung September 29, nung araw ng kamatayan niya, nung madaling araw, nag-video call pa siya sa amin. Tapos nangumusta siya, kausap niya kami magkakapatid. Tapos nung parang dahil nga tumawag siya, tinanghal niya ako ng gising. Alam ko na pagalitan niya pa ako nun kasi oras sa trabaho, tapos nasa bahay pa ako. And then, sabi nung mga kamag-anak at saka mga kaibigan, parang yun daw yung araw na yun, tinatawagan daw talaga sila lahat ni Mami. Binidyo call daw nila, ni Mami lahat ng mga kaibigan niya. So, parang sa isip ko, bakit naman niya tatawagan lahat ng kakilala niya? Tapos, pagdating ng tanghali, sabi ng doktor, anytime daw magka-cardiac arrest na. Hindi naman ako naniwala, nakikipag-away pa ako, sabi ko, kaya nga dinala po sa ospital para magamot ako, sasabihin niyo sa amin, anytime magka-cardiac arrest na. So parang yung isip ko nun, nahahati pa kasi pinipressure ako nun sa trabaho na kailangan ibigay ko na ng ganitong oras. Kundi pa tumawag yung nurse na kailangan ko nang pumunta ng ospital, hindi pa ako paalisin nun. Tapos hindi rin naman ako umabot kasi ang desisyon ng nanay ko nun, ang desisyon niya nun is parang uuwi na lang siya, tapos nagpipirma na sila ng mga waiver. And then sabi nung tatay ko, natulog lang daw si Mami, tapos wala na, hindi na siya bumalik. So yun yung story ng nanay ko. Ang pinakapagsubok, akala ko yun na yun, pero hindi pala. Yung pa lang yung umpisa, akala ko kasi yun na yung pagsubok ng faith ko, pero hindi. Kasi parang ang nangyari is, dahil feeling ko provider ako, sinarili ko yung magluluha. Umiyak ako, pero alam mo yun, yung pagkalibing na pagkalibing, pahinga ng isang araw,
nun eh. Kasi kung hindi ako magtatrabaho, kung uunahin ko yung sarili ko, parang paano kami mabubuhay, paano kami kakain. Tapos, na ano ko sa sarili ko, parang nilunod ko yung sarili ko sa trabaho, nilunod ko yung sarili ko sa pagbibigay para sa pamilya, para sa iba, na naisip ko na nawala na yung tiwala ko kay Lord. Kasi kina-question ko siya, sabi ko, bakit nanay ko? Eh, ang bait-bait na nanay ko, ang dami-dami masamang ugali dun sa amin, bakit nanay ko? Tapos, sabi ko nun, akala ko po ba kapag malakas yung pananampalataya mo, pagbibigyan ka, linggo-linggo naman sumisimba yung nanay ko, tapos never naman siya nagbisyo, bakit siya yung nagkasakit? Tapos, yung panahon na parang hirap na hirap kami, bakit kami lang? Nasaan na yung iba? Na parang, kailangan ba manglibos pa kami para lang intindihin kami? Kasi, never naman tumanggi yung nanay ko, pero nung siya na yung may kailangan, parang, yung mga malalapit lang, yun lang talaga, pero pagdating sa iba, parang, di na rin naman nila napapansin. Pero thankful ako dun sa mga tumulong sa amin, kasi, alam ko na kung hindi dahil sa kanila, hindi din naman nahaba yung buhay ng nanay ko. Tsaka sabi ko kay Lord, akala ko ba kapag magtiwala lang ako sa'yo, tapos bibigay mo yung kailangan ko. Hindi ko naman kailangan mamatay yung nanay ko eh. Para lang mapatunayan na malakas yung pananampalataya namin. So yung time na yun, maano talaga, parang yun yung dark phase ng buhay ko. Kasi wala na akong tiwala kay Lord noon, parang nabubuhay na lang ako para sa sarili ko. Tapos trabaho, aral, pero yung aral parang nasabi na lang na mag-aral. Tapos sa isip ko noon, okay lang naman na magkasakit kasi mauubos din naman ako, uubusin din naman nila ako eh. So ibigay ko na lang yung sarili ko, kung ano mangyari sa akin, bahala na. So yun yung time na pati sarili ko napapabayaan ko na. And then, yung mga kapatid ko, parang bahala kayo kung anong gusto nyo, basta nandiyan na yung pangkain nyo. Ganon yung naging ano namin nun. Tapos yung sa tatay ko, parang syempre no choice naman kami, babalik kami sa tatay namin. Minsan nasisisi ko siya kung bakit namatay yung nanay ko na. Kasi kung tumutulong ka ba, di sana nagkasakit si mami. Kung naging responsable ka sana, di sana hindi kami nahihirapan ng ganito. Kaya lang, yung turning point ng buhay ko is yung parang sobrang bigat na ba, na parang kahit iiyak ko siya, hindi siya mawawala eh. Parang minsan iisip ko na kapag ba natapos yung buhay ko, matatapos na rin kaya lahat ng problema ko. Kasi nakakapagod siya bilang dahil ikaw lang yung nag-iisang breadwinner, tapos minsan naku-question ka pa kapag nag-e-enjoy ka sa buhay. Tapos parang, kailan ba ako magiging sapat para sa kanila? Kasi kahit ibigay ko na lahat, lagi pa rin silang may hinahanap, lagi pa rin may kulang. Kaya ayun talaga yung pinakamahirap sa lahat. Yun yung pinakayo ko sa lahat, yung binibigay ko yung best ko. Tapos parang ang dami pa rin hahanapin. Parang wala pa akong ginawang tama. Tapos never pa ako naging mabuting anak. Kaya lang, yung parang yung nagmulat sa akin sa katotohanan is parang one time, Wednesday yun, vacant namin sa school. Tapos wala rin naman trabaho. Sabi ko, kahit isang sign lang na worth it pa rin magtiwala kay Lord. Pumasok ako ng simbahan mo. Hindi ko alam kung anong misa yun. Pero basta pumasok lang ako nun. Tapos nag-ano lang ako. Nakapikit lang ako nun. Tapos sabi ko, Lord, kung nadyan ka pa, paramdam mo naman sa akin. Kasi pagod na ako. Tapos sabi ko,
inaantay ko na lang maubos yung sarili ko. Kasi hindi ko maramdaman yung suporta. Hindi ko maramdaman yung pagmamahal na thank you, Ana, kasi tinutulungan mo kami na hinahanap-hanap ko yung alaga ng nanay ko. Na okay lang mapagod kasi alam ko mahal ako ng nanay ko. Tapos parang one time, biglang para lang ako habang nagtitisan nung sumusunod lang ako. Hindi ko siya yung parang sinusunod ko lang kasi alam ko yun yung ginagawa sa misa. Pero yung sa loob-loob ko, parang baliwala lang, parang hinihipad lang ako ng hangin. Tapos pagdating nung bago mag-communion, after pala mag-communion, iba yun yung time na magdadasal ka. Parang doon na bumuhos lahat. Nasabi ko, sana tulungan niyo ako kasi kung ako lang hindi ko na talaga kaya na for this time magtitiwala ulit ako kay Lord. Kasi wala naman ako iba na lapitan. Kahit yung mga kaibigan ko, hindi rin naman nila mabigay yung sagot na hinahanap ko. Kahit yung sarili ko, hindi ko rin naman mahanap sa sarili ko kung ano ba dapat kong gawin. So no choice ako, babalik ako kay Lord. Tapos, nung sinabi ko yun, parang biglang nangyari. Para akong nawala ng nakadagan. Parang nawala yung nakadagan na mabigat sa akin. Kasi parang tinanggap ko ulit si Lord. Na alam ko naman na hindi ako karapat dapat para ako pa yung choosy. Ako na nga yung dapat tanggapin ni Lord kasi alam ko makasalanan ako. Pero sa isip ko, pagtitiwalaan ko si Lord kasi wala na. Parang dumating ako sa point na wala na, dead end ko na. Kung hindi ako babalik kay Lord, wala na magiging direction yung buhay ko. So ayun, pakonti-konti binibigyan ko yung sarili ko hanggang sa nakabalik ako kay Lord. Tapos sumasama na ulit ako sa mga service, sa mga paklase, sa kursilyo, naglilingkod na ako sa simbahan. Tapos tinuturo ko din sa kapatid ko na kung may mangyaring masama or kung meron mang hindi natin ina-expect na pagsubok, lagi lang natin tatandaan na it could have been worse. Kasi kung iisipin mo lagi na pinaparusahan ka ni Lord or hindi mo deserve to, isipin mo lang na nire-redirect ka ni Lord na kung hindi nangyari sa'yo yun, hindi ka magiging ganito sa present na yun. And kung meron mang pagsubok na ibibigay si Lord, for sure may matututunan ka at malalagpasan mo yun. Hindi man yun yung katulad nung nakaugalian mo. Yun pa rin, hindi man yun yung katulad nung nakaugalian mo, for sure mag-i-evolve ka sa panibagong version ng sarili mo na mas matapang, mas matatag yung pananampalataya, and mahihiya ka na hindi magtiwala sa Kanya kasi kapag wala ka ng choice, talagang babalik at babalik ka sa Kanya. And to the point na parang mahihiya kang lumapit na, deserve ko po ba na bumalik sa inyo? Pero si Lord, na dyan lang yan, naantay ka niyang bumalik. Kahit sobrang layo na narating mo, open arms ka niyang tatanggapin, hindi ka niya i-judge, hindi ka niya susumbatan na, bakit ngayon bumabalik ka, samantalang nung dati, kinakalimutan mo ko, nung nasa iyo yung lahat, hindi mo nga ako naaalala, tapos ngayon may problema ka. Huwag nating isipin yun, ang isipin natin is, tayo lahat, anak tayo ni Lord, anak tayo ng Diyos, and kahit saan tayong direction mapunta, babalik at babalik tayo sa Kanya. And yung faith natin is dapat pagtibayin natin na the more na sinusubok tayo ng Panginoon, the more na pinapatatag tayo, and the more na mas dapat kumakapit tayo sa Kanya. Akala ko, malalim na yung pananampalataya ko kay Lord, pero nung sinubok ako ni Lord, parang
na ano pa rin eh, na shaken up pa rin, na windang pa rin yung aking yung aking mundo. So, naisip ko talaga na kung bibigyan ako ng pagkakataon ulit na mag-serve kay Lord, magsaserve talaga